Ito mga kababayan yung pinagmula nun eh. Ito yung pinagmula nun kung bakit biglang nagpa-epal si Cayetano at si Pia Cayetano. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman. Ah, Ang nararamdaman niya. Pakinggan nyo yung nararamdaman niya. isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng Noted, Senator Judge Pia Cayetano. Ay, ba't ganun? Tumalon. Wait lang ha. Tumalon ay tumalon. Balik tayo dito. Balik. Nawala yung parte nung kay Robin. Bakit? eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya? Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Oh. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Oy nga pala mga kababayan, may pakiusap sa inyo si Robin Padilla ha. Wait lang, tanggalin lang muna natin to. Yan. May pakiusap sa inyo si Robin Padilla bago nyo daw po siya husgahan. Sana daw po mga kababayan, eto naman ay pinararating lang sa inyo ni Senator Robin Padilla. Sana daw po mga kababayan ay silipin nyo yung kanyang credential bago nyo daw po siya husgahan. Ito, sabi dito mga kababayan ni Senator Robin Hood Padilla, kung binabasa po sana ninyo ang aking credentials at hindi inaalipusta, hindi po sana kayo nabibigla o nagugulat. Nauna po kasi ang pang-aapi at pagtaas ng kilay bago ang magsaliksik mga kababayan. So ngayon ang tanong ko sa inyo, yung mga kababayan Pilipino po nating nanonood, ano po ba ang credentials ni Senator Robin Hood Padilla? Ano na ba nagawa niya bilang senador mga kababayan? Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, Yan. at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat Alam mo Senator Robin Hood Padilla, kung may utak ka ha, hindi ka dapat mangamba dyan. Hindi dapat mangamba si Cayetano dyan kung wala naman talaga siyang kasalanan. Mangangamba lang talaga kayo kung alam nyo sa sarili ninyo, kung alam ni Cayetano sa kanyang sarili, nasangkot siya sa korupsyon kung may mapapatunayang korupsyon doon. Diba ganun lang kasimple yan? Bakit parang ang dating, kapag ka nagpapaliwanag kayo publicly, parang guilty na agad kayo? Diba masyado kayong takot na takot? Na parang ang dating mga kababayan, na-commit na agad nila, nagawa na agad nila yung pandarambong o pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kasi kung titingnan nyo, kung wala namang kasalanan, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa ng napakaraming paliwanag kung wala kang kasalanan. At saka take note mga kababayan, kung wala kang kasalanan, hindi mo na kailangan pa na tawag dito, matakot. Di mo kailangan makaramdam ng takot kasi alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. Pero dito makikita nyo na mukhang guilty si Cayetano eh. Kasi kinailangan niya pa ang tulong ni Robin Padilla para ipagtanggulang yung kanilang sarili dyan sa Senado. ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito?
Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong. Ayan mga kababayan, ang tanong dito, bakit kailangan mo mangamba kung wala ka namang kasalanan? 'Di ba? Bakit kailangan mangamba mga kababayan ni Cayetano kung wala siyang kasalanan? Bakit kailangan ni Pia Cayetano mangamba sa kanyang kapatid kung naniniwala siyang inosente si Alan Peter Cayetano? Kasi mga kababayan, ano ba yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas? Base dyan sa mga sinasabi ni na Cayetano at Robin Padilla, sabi dito mga kababayan, ito basahin natin ha. Iniisa-isa raw sila. Robin, kung hindi mo tinaka si Bato, wala kang kaso. Markuleta, kung hindi ka umamin sa publiko, hindi ka makakalaboso. Alan Peter, kung naipaliwanag mo bakit kailangan ng tao ng 55 million na cauldron, hindi ka na sana ginigisa sa sarili mong kaldero. Ayan o, mga kababayan, kasi hindi naman naipaliwanag Hindi naipaliwanag ng tama ni Alan Peter Cayetano noong 2019 kung bakit kailangan ng taong bayan yung 55 million na halaga ng cauldron. Diba? Hindi niya naipaliwanag yan. Ang sinabi niya lang, di bali ng mahal at least worth it daw at priceless. Paano naging priceless yan? Hindi naman mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino yan. Diba? Paano naging worth it yan? Worth it sa inyo kasi baka nakinabang kayo dyan. Pero ang taong bayan, hindi naman nakinabang dyan ang taong bayan. Diba mga kababayan? Kaya nga nakakapagtaka, bakit kailangan gumastos ng ganong kalaki para sa isang kaldero? At saka take note mga kababayan, dito nyo makikita ang totoong pagkatao ni Robin Padilla. Nakapag kakaalyado, sige, tanggol. Sige, tanggol ng tanggol. Pero pag hindi kaalyado mga kababayan, lumalabas sila sa kalsada para patalsikin yung mga hindi nila kaalyado. Ganyan na ba ngayon yung mga senador natin? Kailangan kahit mali yung kaalyado, poprotektahan. Huwag lang mabawasan ang kaalyado. Parang hindi po ata tama yan. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, sapul na sapul si Robin Padilla dito sa sinabi ni Angel Locsin Nung umamin si Robin Padilla mga kababayan, na komunista siya. Ang sabi dito ni Angel Locsin, at least honest ka ngayon. Kuya, ang tanong ko lang nasaan ka noong mga panahon na nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba marami mga nired tag nung panahon mga kababayan ni Duterte. Isa na sa mahilig mag-red tag dyan, yung sinakibulok mga kababayan at yung mga miyembro ng SMNI. Di ba yan, sina Panelo. Isa si Panelo sa nag-red tag mga kababayan dun sa isa nating atleta. Kay Hailin Diaz, kung matatandaan nyo yun. Di po ba? So ngayon, ano ba yung mensahe ni Angel Locsin mga kababayan dito kay Robin Padilla? Sabi po dito, eto yan. Nung panahon na magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namumundo ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon na nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag. Naguhugas kamay at pumipikit sa katotohanan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid dating Muslim. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba si Kibuloy nga yung isa sa pinakamahilig mag-red tag nung panahon ni Duterte. Inaakusahan niyang NPA si ganito, mga kababayan, si ganyan. Yan nga yung pinakamahilig mag-red tag pero nagpikit-pikit, naging bingi, naging bulag, naging bingi si Robin Padilla noong mga panahon na yan. At kahit yung mga matatalik niyang kaibigan mga kababayan, sa industriya na nire-red tag, wala siyang pakialam. Bakit?
Kaaliyado niya eh. Kaaliyado niya yung nagre-red tag mga kababayan dito sa mga kasamahan niya dating ito. Katulad ni Angel Locsin. Ano po, sasabi pa dito, basahin pa natin. Isa ka sa pinakamayabang na taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Sorry. Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinadaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Yan yung sabi mga kababayan ni Angel Locsin dito po kay Robin Padilla. Kasi eto akala ko ba, dito ako nagtataka mga kababayan eh. Akala ko ba, yung mga DD galit kayo sa mga komunista? O bakit si Robin Padilla mismo umamin siya na komunista siya? Bakit nyo sinuportahan pa rin? O bakit hanggang ngayon pinagtatanggol nyo pa yung iba dyan? Diba akala ko galit kayo sa komunista? Ang galing-galing nyo magsalita na sinasabi nyo si Sara Duterte lumaban sa komunista. O bakit mismo si Robin Padilla umamin? Diba? Umamin na dating komunista mga kababayan, pinagmamalaki pa. O bakit sinusuportahan nyo pa rin? Yan ang tanong ko sa inyo, sa mga DD na yan. Diba magaling lang kasi kayo pag hindi nyo kaalyado yung babatikusin nyo. Pero pag kaalyado ninyo, tahimik kayo. Wala kayong bibig kasi nga, sinusuportahan nyo mali. Kaya nga sa tutulang mga kababayan, hindi ko rin masisisi yung iba mga kababayang Pilipino po natin kung bakit galit na galit kay Senator Robin Hood Padilla to the point na gusto pa siya mga kababayang gawa ng hindi maganda. Bakit? Eto pakita ko sa inyo. Nasaan ba yun? Ito. Kasi meron siyang napansin mga kababayan na post galing sa netizen na gusto ata siya mga kababayang ipayari na ng taong bayan. Diba? Kaya nga kung titingnan natin nasan ba yun? Alam ko nandito yun eh. Pero kung hindi natin makita, di hanapin natin. Ito, nakita ko na. Ano ba yung sabi dito mga kababayang ng netizen? Basahin natin na pinalagan ni Robin Padilla kasi tinamaan siya eh. Sabi dito mga kababayan, ni Mayonnaise, sabi dito wala bang maglalakas ng loob? Nagamitan daw ng armas si Robin Padilla. Sabi dito wala bang maglalakas ng loob na barilin bigla si Robin Padilla? Ayan oh. Ngayon mga kababayan, ano yung sagot ni Robin Padilla? Sabi dito, kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na nangangampanya daw mga kababayan ng pagtumba sa kapwa-tao. Kung tutusin, tama naman yung sinasabi dito mga kababayan ni Robin Padilla against dun sa tao na gusto siyang mawala na mga kababayan. Pero ang point kasi natin dito, yung taong bayan nagagalit na. Hindi na nagugustuhan ang pinagagagawa ni Senator Robin Padilla kasi masyadong masyadong makaduterte, masyadong makakibuloy to the point na hindi niya na naiisip kung bakit siya iniluklok at inihalal ng taong bayan. Sabi niya pa nga dito, Iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Yan po yung sabi ni Robin Padilla. Ang tanong, may naipakulong na ba siya na kriminal? Ang tanong mga kababayan, may inubos na ba siya na kriminal? Ang tagal-tagal na niya dyan sa Senado. Diba? Sinasabi niya siya daw ang alas para na handa magpakulong para ubusin daw ang mga kriminal. Ang tanong, may inubos na ba siya na kriminal? May pinakulong na ba siya na kriminal? Diba mahirap kasi magsalita mga kababayan nang babalik lang din po sa kanila. Kaya nga kung titingnan po natin sa isyong ito mga kababayan, hindi ko rin masisisi si Angel Locsin kung bakit inupakan niya si Robin Padilla ng matindi. Kasi sinabihan niya pang gumising na. Sinabihan niya pa mga kababayan na hanggat maaga pa
talagang etong si Robin Padilla, gumising na at hindi pa huli ang lahat. Kasi mga kababayan, masyadong masyadong obvious na obvious yung tawag dito, yung ginagawa ni na Robin Padilla, kasama pa, mga kababayan, etong sina Alan Peter Cayetano. So ngayon, ituloy pa natin yung usapan natin, mga kababayan, dito pa sa isang sinasabi ni Cayetano, kasi hindi natin ito naisama doon sa kanina di idugtong na lang natin. Sabi dito, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, ito sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata, slight lang. So ito, i-play po natin. Praise God, opportunity mga Biglang nangitim yung balbas ni Alan Peter Cayetano, no? musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, meron biblical principle. Yon! Gumamit na naman ang salita ng Diyos, mga kababayan. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo, sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po tong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. Eto mga kababayan kita nyo, ginagawang panakot ni Alan Peter Cayetano yung pag-iimbestiga nilang gagawin sa flood control. Alam nyo mga kababayan, kaya nga nang sabi ko kanina, hindi mo na kailangan gawin pang panakot yan. Kung may kakayanan ka, imbestigahan mo. Diba? Imbestigahan mo pamula 2015 hanggang 2026. Para na sa ganon, lumabas lahat ng mga sangkot dyan. Pati yung 51 billion pesos, imbestigahan mo din. Para mismong ikaw ang magpakulong kay Pulong Duterte. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Kita mo mga kababayan take note, yung kay Secretary Vince Dizon 2021 pa lang, maliwanag naman yung sinabi 2021 pa lang inabsuelto na siya ng ombudsman. Yung ombudsman ng mga panahon na yun, di ba si Martires? Yung presidente ng mga panahon na yun, sino? Si Duterte. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Di tama lang yun. Imbestigahan din mga kababayan. Imbestigahan na lahat para malaman na ng taong bayan lahat ng katotohanan. Ganun lang kasimple.
Imbestigahan ang flood control, imbestigahan itong pangungurakot allegedly ni Alan Peter Cayetano kung meron man dyan po sa nangyaring SEA Games 2019 mga kababayan, para na sa ganun makulong yung dapat makulong. O kung guilty si Alan Peter Cayetano, dapat mabulok siya sa bilangguan nang mas lalo pang humaba ang bigote niya mga kababayan. At dito makikita nyo talaga kung anong utak meron itong mga kaalyado ni Duterte. Biruin nyo, takipan talaga, malala. Biruin nyo si Robin Padilla, pinagtanggol pa si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ginagamit yung flood control para ipanakot mga kababayan sa gobyerno para hindi imbestigahan yung SEA Games. Akala mo ba matatakot mo ang gobyerno ni PBBM dyan? Iimbestigahan at iimbestigahan yan. Lahat kasama yung gulo na pinasok mo noong 2019. Diba mga kababayan? Kaya nga para po sa akin, tama lang talaga yung ginawa ng NBI, ng NBI Director Melvin Matibag, at tama lang din talaga yung sinabi mga kababayan ni Angel Locsin dito kay Robin Padilla. Ganon din mga kababayan, tama yung ginawa ng NBI na imbestigahan itong problemang pinasok dati ni Alan Peter Cayetano na nagdulot ng matinding pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po sa usapin na yan.